Magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa mga giliw nating tagapakinig. Sa araw po na ito, mapapakinggan po natin ang kwento ng may 11 taong gulang na batang si Ringo. Isang kakaibang bata na napulot ng isang matandang albularyo na si Lolo Tarok. Lumaki si Ringo sa pangangalaga ng matanda at hindi nakaranas na makihalubilo sa mga tao. Ngunit isang araw ay bigla niyang nakilala ang isang pangkat ng mga dayo na may lihim na sadya sa sityo ng Hanture. Dahil doon ay nagsimula ang mga pagpaparamdam na susukat sa katatagan at katapangan ng maglolo. Unti-unting malalantad ang isang katotohanan na matagal nang itinatago ni Lolo Tarok kay Ringo. Ano kaya ang lihim na matutuklasan ni Ringo tungkol sa kanyang pagkatao? Magagawa kaya niyang tanggapin ang tungkulin na nakaatang sa kanyang balikat? Magtagumpay kaya siyang labanan ang mga nilalang na naghahanap sa kanya? Sama-sama po nating pakinggan ang buhay at pakikipagsapalaran ng batang Bertudes na napulot sa gubat. Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaac para sa mas marami pang makapigil hininga na kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Sa isang malawak na kagubatan na nababalutan ng makakapal na puno at baging, matatagpuan ang isang baryong halos hindi na madalas pinupuntahan ng mga tao. Ang baryo Hanture ay sagana sa likas na yaman ng kagubatan. Ang mga dahon ng puno ay kumikiskis na parabang may lihim silang ibinubulong sa sinumang maglalakas loob na pasukin ang gubat. May mga batong lumang-luma na tila inukit ng kamay ng sinaunang tao. Ang matatandang naninirahan dito ay bihirang magsalita tungkol sa kasaysayan ng lugar na yon. Ngunit sa kanilang mga mata, mababasa ang takot at paggalang sa mga nilalang na hindi nakikita ng pangkaraniwang tao. Sinasabi ng ilan na sa ilalim ng maliwanag na buwan, may mga usok na naglalakad sa pagitan ng mga puno at may mga ilaw na naglalaro sa gitna ng kagubatan. Ngunit walang sinuman ang nakapagpapatunay na totoo ang kwentong yun, sapagkat ang mga bumalik mula sa paglalakbay sa pusod ng kagubatan ay hindi kailanman nagkwento at nagsalita ng tungkol sa karanasan nila sa loob ng gubat. Ngunit mababasa ang takot sa mga mata na tila nakakita ng hindi maipaliwanag na nilalang. Pero sa kabila ng panganib na hatid ng lugar na yon, isang matandang albularyo na ang pangalan ay Lolo Tarok ang malayang gumagala sa malawak na kagubatan. Hindi siya natatakot sa mababangis na hayop na naninirahan sa kakahuyan o kahit sa mga nilalang na sinasabing gumagala sa kabundukan. Sa halip, nagtatrabaho siya bilang isang mamumulot ng panggatong na dinadala niya sa paanan ng bundok kung saan nakatira ang maraming tao. Isang araw, kung saan ay malapit nang kumalat ang dilim sa paligid, biglang naramdaman ng matanda ang kakaibang presensya na ngayon lamang niya
naranasan. Kaya naman, ang kaninang mahina niyang paglalakad ay tila kampanang umaalingaw-ngaw dahil sa bilis ng kanyang paghakbang. Sa pagkakataong yun, ay dala na niya ang mga nakuhang panggatong. Diyos ko! Ano ba namang kabalasan ito? Ngayon pa talaga sila magpaparamdam sa akin. Kung kailan namang may buhat-buhat akong kahoy, ang bigat-bigat pa naman ito. Pabihira talaga buhay ito. Wika sa sarili ng may 60 taong gulang na si Lolo Tarok. Habol ang hininga na halos hindi lumapat ang kanyang mga paa sa lupa. Para bang may nilalang na nakasunod sa kanya. Hindi niya maipaliwanag sa kanyang sarili kung bakit sa tuwing napapadaan siya sa tapat ng malagong puno ng kawayan ay nakakaramdam siya ng biglang pagkilabot ng kanyang katawan. Muling napalinga sa paligid si Lolo Tarok. Sinulyapan niya ang huling daan, ngunit wala naman siyang nakitang ibang tao na naroon. Si Lolo Tarok ay may kakayahan na makipag-ugnayan sa mga nilalang o engkanto na nakatira sa kabilang mundo. Lahat ng mga yon ay lumalabas kapag kailangan siyang kausapin para sa kanilang problema na hindi nila nagagawa kapag wala ang tulong niya. Bilang isang albularyong magriritual, tungkulin niyang pakinggan at pagbigyan ang kanilang mga hiling. Dahil sa oras na hindi niya pagbigyan ang mga ito, unti-unting mawawala ang bisa ng kanyang kapangyarihan. Bata pa lamang siya noon nang magbukas ang kanyang ikatlong mata o third eye sa Ingles. Dahilan upang makakita siya ng mga nilalang na hindi nakikita ng mga pangkaraniwang tao. Marami ang naiinggit sa pagkakaroon niya ng pambihirang kakayahang yun. Ngunit para sa kanya ay isa yung sumpa. Dahil sa ilang beses niyang sinubukang mag-asawa, lahat ng mga yon ay iniwan siya at itinuring na isang baliw. Ang mga babaeng napapangasawa niya ay natatakot dahil sa kanyang kakayahan, habang ang iba naman ay namatay dahil inatake sa puso sa labis na takot. May kaakibat na sumpa ang kanyang taglay na kakayahan. Sa sandaling siya ay mahawakan ng kanyang asawa, makikita rin ito ang lahat ng nasasaksihan ng kanyang mga mata. Kaya naman magmula noon ay nalayuan na siya at kinatakutan ng mga kababaihan. At yun ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi na siya nakapag-asawa. Sandali nga lang, maibaba ko nga muna itong mga paggatong ko. Kahit araw na araw walang pinipiling oras para magparamdam. Hoy! Kung sino ka man, magpakita ka na sa akin. Huwag mo kong takutin. Ubus na ang takot ko sa dibdib. Matagal na akong takot. Pambihira. Inaatake tuloy ako ng asma dahil sa mga pinaggagawa niyo sa akin. Magpakita na kayo! Lumabas na kayo! Halos pabagsak ang ginawang pagbaba ni Lolo Tarok ng mga nakuha niyang panggatong. Pagkatapos magsalita ni Lolo Tarok, dahan-dahan niyang ibinaba ang nakuha niyang panggatong. Pagkatapos ay tumayo siya ng tuwid na inililinga ang paningin sa paligid na tila ba may hinahanap. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Nang muli siyang tumingin sa kanyang harapan, maya-maya pa ay napansin niya ang unti-unting pagliwanag ng kanyang ikatlong mata o third eye. Muling inulit ni Lolo Tarok ang pagtawag sa nilalang na nagkukubli sa pagitan ng mga kakahuyan.
Nang mga sandaling yun, ay nararamdaman niya na gumagapang sa kanyang katawan ang kilabot na palagi niyang nararanasan sa tuwing nasa ganito siyang sitwasyon. Dahil alam niya na meron na namang nilalang na magpapakita sa kanya. Ngunit hindi siya natinag. Ipinakita niya na hindi siya natatakot sa presensya ng bagong nilalang na nagpaparamdam sa kanya. Sige na! Magpakita ka na! Hindi naman ako natatakot sa iyo eh. Kahit hindi ka magsalita, nararamdaman ko ang presensya mo. Alam ko na humihingi ka ng tulong sa akin. Nakahanda naman ako na tulungan ka. Sanay na ako sa mga nilalang na kagaya mo. At alam ko na hindi kayo masamang nilalang. Ano ba kailangan nyo sa akin? Anong klaseng tulong ang magagawa ko para sa'yo? Sige na, lumabas ka na! Habang nagsasalita, si Lolo Tarok ay unti-unting lumamig ang paligid. Palatandaan yun na malapit sa kanya ang nilalang na nararamdaman niya kanina pa. Inihanda niya ang kanyang sarili sa nilalang na patuloy sa pag-iikot sa kanyang kinatatayuan. Pagkalipas lamang ng ilang sandali, mula sa kanyang harapan ay nabuo ang isang umiikot na kulay berdeng usok. Kung hindi siya nagkakamali, ang kulay ng usok na yon ay ang sinasabing diwa ng marka ng isang pinakamabangis na bertudes na kayang pumatay sa kahit na anong uri ng nilalang na may kinalaman sa kadiliman. Napaatras si Lolo Tarok habang hindi inaalis ang paningin sa usok na nasa kanyang harapan. Nakalutang ito sa ere habang nagkakaroon ng hugis na parabang muka ng isang diwata. Kaya naman, muling kinausap ng matanda ang mahiwagang usok tungkol sa totoong dahilan ng pagpapakita nito sa kanya. Kung ganun pala, ikaw ang presensyang nararamdaman ko sa paligid kanina pa. Kung may gusto kang gawin ko, ituro mo sa akin kung ano ang ibig sabihin ng pagpapakita mo. Saglit na umikot ang kulay berdeng usok. Lumapit yon sa kanyang kinaroroonan at tila may malakas na puwersang humila sa kanyang katawan papunta sa malawak na taniman ng kawayang China. Maya-maya pa ay muli itong naglaho sa kanyang harapan. Kaya naman, natitiyak niyang nandoon ang bagay na nais nitong makita niya. Inilinga niya ang kanyang paningin sa paligid at hinayaan niyang maramdaman ng katawan niya ang nilalang na nagkukubli sa pinakamadilim na bahagi ng kawayanan. Pambihirang ligaw na diwa ng marka ng bertudes na yun, Umalis at basta na lamang akong iniwan dito. Gagawin pa yata akong manghuhula ng buwisit. Pinagloloko na lamang yata ako ng mga nilalang na nakatira sa kagubatang ito. Teka, sa bahaging yun, abay parang may gumagalaw. Aba, teka, malapitan nga. Maingat at magaang ang hakbang ng mga paa ni Lolo Tarok na nilapitan ang bahagi ng taniman ng kawayan. Kasabay ng kanyang paglalakad ay hindi rin niya inaalis ang paningin sa nilalang na panay ang galaw sa gitna ng malinis na kawayanan. Merong kulay berdeng tela na nakabalot sa bagay na patuloy sa paggalaw. Kasunod ng kanyang paghakbang, ang paghampas ng malakas na hangin sa kanyang katawan. Bigla siyang kinilabutan at pakiramdam niya ay hindi na siya humihinga ng mga sandaling yun. Idagdag pa sa kilabot na kanyang nararamdaman ang naririnig niyang ingay mula sa nagkikiskisang katawan ng kawayan at mga dahon nito. At pagkalipas lamang ng ilang saglit, ay tumambad sa kanyang paningin ang isang sanggol
na nababalutan ng telang may bahid pa ng sariwang dugo. Jesus Mariosep, Diyos ko, sino kayang napakawalang puso ang nag-iwan sa'yo rito? Kawawang sanggol! Gulat at punong-puno ng pag-aalalang saad ni Lolo Tarok na kinuha niya ang batang nakalapag sa lupa, habang ang ilang patak pa ng dugo sa natuyong dahon ng kawayan ay nagdulot sa kanya ng labis na takot sa kanyang puso. Nanginginig ang kanyang buong katawan, pati na ang kanyang mga kamay. Naniyakap ang katawan ng kaawa-awang sanggol. Nang mga sandaling yun, binalot ng tuwa ang puso ng matandang lalaki. Para sa kanya, isa yung biyaya na ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon. Kaya naman, nabuo ang pasya niya na iingatan at aalagaan ang bata. Sa tingin niya ay 1 taong gulang pa lamang ang sanggol, batay sa itsura ng balat nito. Masasabi niyang iniangat at inalagaan ito ng maayos ng kanyang ina. Ang hindi lang niya alam ay kung bakit may ilang patak ng dugo sa lupa, gayong wala namang sugat sa katawan ng sanggol. Bukod pa sa bagay na yon, hindi niya rin kilala ang mga magulang ng batang nag-iwan sa bata. Malungkot na sinilayan ni Lolo Tarok ang sanggol na nakatingin sa kanyang muka. Walang bakas ng luha ang mga mata nito, na para bang nakakaunawa itong nakatingin sa kanya. May bahagi sa puso niya ang naantig sa muka ng sanggol. Isang damdamin ng isang lolo na sabik magkaroon ng apo ang nagtulak kay Lolo Tarok upang angkinin ang batang napulot. Muling iniangat ni Lolo Tarok ang kanyang muka at kinausap ang kulay berdeng liwanag na bigla na lamang naglaho nang maihatid siya sa kawayanan. Kahit hindi niya nakikita ang diwa na yon, ay alam niyang naririnig siya nito. Alam ko naririnig mo ko at nararamdaman ko na naririyan ka pa. Aalagaan ko ang batang ito. Subalit sa takdang panahon, ay hindi ko maaaring itago sa kanya ang buong katotohanan na siya ay hindi totoong nanggaling sa akin. Gayunpaman, ay nagpapasalamat ako sa tiwalang ipinagkaloob mo sa akin para alagaan ang batang ito. Kasunod ng mga katagang binitiwan ng matandang si Lolo Tarok, naglaho ang presensya ng kulay berdeng liwanag sa paligid. Indikasyong bumalik na ito sa mundo ng mga engkanto. Pagkalipas ng ilang sandali, nagpasya na siyang umalis sa lugar na yon. Mabilis na naglakad ang matanda palabas sa masukal na kagubatan. Iniwan niya ang mga panggatong dahil di hamak na mas mahalaga ang buhay ng karga niyang sanggol. Habang yakap-yakap niya ang bata at tinatahak ang daan papunta sa kanyang munting kubo, mabilis din ang kabog ng kanyang dibdib sa pag-aalalang baka may makakita sa kanya o di kaya naman ay umiyak ang bata at may makarinig sa boses nito. Natitiyak niyang nasa panganib ang buhay ng sanggol. Naniniwala si Lolo Tarok na may dahilan kung bakit iniwan ng mga magulang nito ang anak. Kaya naman, halos hindi lumapat ang kanyang mga paa sa lupa dahil sa labis na pagmamadali. Pagkalipas ng mahabang oras ng paglalakad, sa wakas ay narating niya ang kinaroroonan ng kanyang kubo. Pagkatapos ay sinulyapan niya ang sanggol. Sa mga sandaling yon ay mahimbing nang natutulog ang bata. Nagpalinga-linga muna siya sa paligid bago maingat na pumasok sa loob ng bahay. Pagpasok niya sa loob ay mabilis niyang isinara ang pintuan at mga bintana.
Saka nagmamadaling pumasok sa loob ng kanyang silid. Maingat niyang inilapag ang bata sa kanyang katre. Pagkatapos ay lumabas siya ng kwarto at nagtungo sa kusina. Mabilis na kumilos si Lolo Tarok upang maghanda ng tubig na magagamit niyang panlinis sa katawan ng sanggol. Nang matapos siya sa paghahanda ng mga kakailangan, ay muli siyang bumalik sa kanyang silid. Dala ang palanggana at malinis na tela. Inilapag niya ang mga yun sa lamesa at marahang pinagmasdan ang muka ng sanggol. Pasensya ka na ha. Hindi kita kagad mabibigyan ng mga damit. Paano ba naman? Malalaki ang damit ko. Kaya ibabalot muna kita sa t-shirt ko. Teka, ano kaya ang magandang pangalan na babagay sa'yo? Sandaling nag-isip si Lolo Tarok habang nakatingin sa batang mahimbing pa rin na natutulog. Ilang sandali pa ang lumipas ay bigla niyang naalala na ang palayaw niya noon ay Ringo. Kaya naman, gumuhit ang ngiti sa kanyang labi. Saka muling tumunghay sa mukha ng sanggol. Saka naupo sa tabi nito. Ringo. Ringo na lang ang itatawag ko sa'yo magmula ngayon. Yan na ang magiging pangalan mo. Ikaw na ang aking apo. At ako naman, si Lolo Tarok mo. Hay, Diyos ko. Ganito pala kasarap ang maging isang lolo. Pagkasambit ng matanda sa pangalan ni Ringo, ay sinimulan na nitong linisan ang katawan ng sanggol. Inihaplos niya ng bagya ang malinis na basang tela sa balat ng bata upang matanggal ang ilang dumi at dugo na dumikit sa katawan nito, habang ang kapirasong tela na pangsanggol ang tanging suot ng bata. Tinanggal niya ang kasuotan nito upang linisan ang buo nitong katawan. Maingat at magaan ang kanyang pagkilos upang hindi ito magising. Subalit nang dumako ang kanyang paningin sa marka o balat ng bata sa likod na malapit sa batok nito, ay bigla siyang natigilan. Biglang nanginig ang kanyang mga kamay at mabilis na napatayo mula sa pagkakaupo niya sa katre. Napaatras siya at sunod-sunod ang paglunok ng laway. Gumapang ang takot sa buo niyang katawan at bumakas ang pag-aalala sa kanyang muka. Napakapit siya at napasandal sa dingding ng katre. Hindi niya inaalis ang paningin sa balat sa likod ng sanggol. Naku po, Diyos ko, mabakid-lakid. Hindi ako maaaring magkamali sa mga nakikita ko. Kaya pala nagpakita sa akin ang diwa ng Bertudes. Dahil ang batang napulot ko, siya mismo ang nagtataglay ng pinakamabangis na kakayahan ng isang Bertudes. Kaya siguro may mga dugo sa tabi niya ay dahil merong gustong pumatay kay Ringo, at marahil sa mga sandaling ito, ang kanyang mga magulang ay maaaring namatay na. Dala ng labis na pagkabigla, ay napaantandang krus pa si Lolo Tarok. Alam niya ang tungkol sa kakayahan ng mga Bertudes. Natitiyak niya na maaaring pinaghahanap na ngayon ng masasamang nilalang ang batang napulot niya, at sa oras na matuntun ang batang nasa harapan niya, madadamay siya at manganganib din ang kanyang buhay. Kailangan kong protektahan si Ringo. Kahit na anong mangyari, hindi ko hahayaan na patayin siya ng mga nilalang na naghahanap sa kanya. Muling sinulyapan ni Lolo Tarok ang natutulog pa rin na si Ringo. Naramdaman niya ang malamig na kilabot na gumapang mula sa kanyang batok, pababa sa kanyang gulugod, nang muli niyang sinulyapan ang kakaibang marka sa likod ng sanggol
na si Ringo. Hugis bituin yun at kumikislap na tila may buhay ang berde nitong kulay sa ilalim ng mahinang liwanag ng sikat ng araw mula sa labas. Parang sumikip ang paligid. Ang mga huni ng ibon sa labas ay biglang nanahimik at ang mga aninong gumagalaw sa dingding ng kubo ay naging tila mga matang nagmamasid. Kumabog ang dibdib ni Lolo Tarok. Bawat tibok ay mabigat at nagbabadya ng panganib. Hindi niya maiwasang mag-alala. Batid niya ang mga lumang kwento ng matatanda tungkol sa mga nilalang na minamarkahan ng ganong klaseng balat bago sila ang kinin ng isang mapanganib na sumpa. Sumpa na ang ibig sabihin ng pagiging kakaiba sa lahat. Ang taong may taglay ng palatandaan ng pagiging Bertudes. Halos mabitiwan ni Lolo Tarok ang tela na ginamit niyang panlinis sa katawan nito. Habang ang malamig na pawis ay nagsimulang bumalot sa kanyang mga palad. Sa mga sandaling yon, ang berdeng kumikislap na bituin sa likod ni Ringo ay hindi na basta-bastang marka. Isa itong babala na nagpasikip ng kanyang paghinga at nagpaalab sa kanyang takot. Isang sanggol na Bertudes. Diyos ko, nakapulot ako ng batang Bertudes. Paano na? Paano na ang gagawin ko? Naguguluhan na napasabunot ang dalawang kamay ni Lolo Tarok sa kanyang ulo, pabalik-balik sa paglalakad na hindi mapakali. Bumakas ang matinding pag-aalala sa mukha ng matanda. Hindi niya akalain na siya ang magdadala ng mabigat na responsibilidad na nakaatang sa kanyang balikat. Habang pabalik-balik sa paglalakad ang matanda, panay rin ang sulyap niya sa batang mahimbing pa rin na natutulog. Walang dapat na makaalam nito. Pero paano ko magsisimula? Muling napaupo si Lolo Tarok sa gilid ng katre at sandaling nag-isip hanggang sa makapagdesisyon na siyang tuluyang alagaan ang sanggol at ituring ito na kanyang kadugo. Saka na lamang niya iisipin ang pangamba, basta't ang mahalaga, nasa mga kamay niya ang batang magliligtas sa buong sityo ng Hanture laban sa mga nilalang na kampon ng kadiliman. Nasisigurado ko nang anak ka ng mga antingero at marahil kaya kanila iniwan ay nalagay sa panganib ang kanilang mga buhay dahil sa pagprotekta sa iyo. Alam nila na hindi ka mabubuhay kung mananatili ka sa tabi nila. Natitiyak ko kung ano ang ibig sabihin ng pagiging balisa ng paligid ko. Kung kaya, hindi mapakali ang diwa ng Bertudes hanggat walang nag-aalaga sa iyo. Muling bumundol ang kaba sa dibdib ni Lolo Tarok at ang lahat ng mga alalahanin na nabuo sa kanyang dibdib ay isinentabi niya muna. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang paglilinis sa katawan ng bata. Nang gabing yun, ay nabalot ng tensyon ang loob ng kanyang silid at hindi natulog upang mabantayan ang batang Bertudes. Ano nga ba ang ibig sabihin ng Bertudes? Ang Bertudes o gifted ay isang salitang madalas ginagamit sa mga alamat at kwentong bayan upang tukuyin ang isang espesyal na kapangyarihan o kakayahan ng isang tao. Mabilis niyang nagagawa ang isang bagay kahit isang beses lamang siyang tinuruan. Minsan nga ay walang nagtuturo at taglay na ang kakaibang kakayahan kahit sa murang edad pa lamang. Sinasabing may kakayahan din silang makapagpagaling ng mga may karamdaman, kaya itinuturing silang kakaibang nilalang sa lahat
Ang paniniwala pa ng ilan, nagagawa raw ng mga bertudes na magtaboy ng masasamang nilalang dahil sa kanilang diwa na madalas ay sila lamang ang may kakayahang makipag-usap. Layunin ng diwa na gabayan at bigyan ng babala ang bertudes upang masiguradong ligtas ito sa lahat ng oras. Sa pananaw ng mga matatanda, ito ang diwa o lakas na nagbibigay buhay o proteksyon sa isang taong magtataglay ng ganitong kakayahan. At yun din ang dahilan kung bakit nais ng kampon ng kadiliman na patayin ang isang bertudes. Dahil naniniwala sila na ang mga bertudes ay magiging banta sa kanilang buhay. Hindi nagtagal ay inalagaan ni Lolo Tarok ang batang si Ringo. Ipinaramdam niya ang pagmamahal ng isang tunay na kapamilya. Magmula nang dumating sa buhay ni Lolo Tarok si Ringo, nagkaroon ng kulay at saya ang buhay niya. Nagkaroon siya ng lakas upang harapin ang hamon ng buhay at nagkaroon ng direksyon ang buhay niya sa piling ng pinakamamahal niyang apo na si Ringo. Matulin na lumipas ang panahon. Ang sityo ng Hanture ay naging saksi sa unti-unting pagbabago ni Ringo at pagkalipas nga lamang ng 10 taon, si Ringo ay ganap ng batang may taglay na kakaibang kakayahan. Sinanay siya ni Lolo Tarok sa paggamit ng iba't ibang uri ng sandata. Kaya naman, naging isang mahusay na mangangaso si Ringo. Matapang siyang pumapasok sa mga kagubatan para maghanap ng mga hayop na mailuluto nila sa oras ng kanilang pagkain. Masayahin, mapagmahal at maalalahanin na bata si Ringo. Hindi ito naghahanap ng marangyang buhay. Kasama lamang niya si Lolo Tarok ay masaya na siya sa kung ano ang meron sa kanila. Kaya naman, bilang pagpapakita niya ng pagmamahal sa matanda, palagi siyang may naiuuwing usa na paborito ni Lolo Tarok. Ngunit sa kabila ng kasiyahang nararamdaman niya, ay pakiramdam niya sa kanyang sarili ay para bang may kulang. Isang araw, habang nagsasagawa sila ng pagsasanay, kasama ni Lolo Tarok, ay kasalukuyang tinatarget niya ang mga lata na inihahagis ng matanda. Seryoso ang kanyang muka na tumitig siya sa muka nito. Hindi na siya nakatiis na hindi magtanong sa matanda kung bakit ginagawa nila ang dibdibang pagsasanay sa paghawak ng iba't ibang uri ng sandata. Lolo, tanong lang po, para saan po ba itong ginagawa natin? Bakit mo naman biglang naitanong yan, Apo? Kasi po, 3 taong gulang pa lang po ako, natatandaan ko na sinasanay niyo na po ako sa paghawak ng mga sandatang to eh. Samantalang, mangangaso lang naman po tayo ng mga hayop at naghahanap ng panggatong sa kagubatan. Bakit po ba kailangan ko pang gawin to? Nagtataka lang po ako. Hindi mo kailangan magtaka, Apo. Ginagawa ko ito para sa kaligtasan mo. Kahit mangangaso lamang tayo o kahit nangunguha lamang tayo ng mga gatong sa bundok, hindi natin batid kung ano ang panghanib na naghihintay sa atin. Alam mo naman ang kwento ng bundok na ito, hindi ba? Marami ang nakatirang mababangis na hayop. Mabuti na yung may nalalaman ka kung paano mo may pagtatanggol ang sarili mo sa laban sa mga hayop na aatake sa'yo. Lolo naman ganyan din pong isinagot niyo sa akin kahapon nang tanungin ko po kayo tungkol sa pagsasanay. Dahil yun din naman ang tanong mo kahapon, di ba? Kaya sinasagot ko lang ulit. Tsaka, bakit ba madalas na yata na nagtatanong ka tungkol sa ginagawa natin? Bakit, Apo? May problema ka ba? Wala naman po, Lolo. Kaya lang po, hindi naman po ito ang gusto ko Ang totoo po, gusto ko po matutunan ng ginagawa nyo kung paano po kayo nanggagamot ng taong may sakit.
Hay, naku bata ito. Bakit ba sa dinami-dami ng gusto mong gawin ay panggagamot ta? Hindi ba't pinag-usapan na natin ang tungkol dito na sa taktang oras ay tuturuan din kita at isasaling ko sa iyo ang mga kakayahan ko? Yun ay kapag handa ka na, diba? Ano ba ang mga inaalala mo at parang nagmamadali ka yata, ha, Ringo? Kasi naman po nitong mga nakaraang araw, pakiramdam ko po may mga nilalang na palagi po nakatingin sa akin. Natatakot po ako, Lolo. Ngayon lang naman po ito nangyari sa akin eh. Naisip ko lang po na kung sakali pong masaktan nila ako, ay kaya ko rin pong pagalingin ang sarili ko. Sus Mariosep, bakit ka naman nag-iisip ng ganyan? Walang masamang mangyayari sa'yo, Apo. Pakiramdam mo lang yan na may nakatingin sa'yo. Ika nga, gudi-gudi mo lang lahat yan. At saka isa pa, ayaw mo ba nun? Merong nagbabantay sa'yo kapag wala ako. Eh paano po, Lolo? Kung masama po silang nilalang. Hindi sila masasamang nilalang, Apo. Sila ang mga espiritu na nangangalaga sa kabundukan. Bata ka pa lang ay taglay mo na ang ganyang kalakas na pakiramdam. Pero Lo, paano nyo naman po nasasabing hindi sila masasamang nilalang? Dahil ang masasamang nilalang, hindi sila magpaparamdam lang. Aatake kagad sila sa'yo para patayin o saktan ka. Yun ang tinatawag na masamang nilalang. Pero Lo, kakaiba po talaga to. At tila, hindi po ako nakakaingat tuwing nararamdaman ko sila sa paligid ko eh. Hindi ba't dati ko pa sinasabi sa'yo? Nakakaiba ka sa lahat. Kaya ang masasama o mabubuti nilalang na nasa gubat ay palagi kang lalapitan. Kaya nga, tinuturuan kita makipaglaban sa mga hayop o nilalang na nagtatago sa kakauyan dahil ayoko mapahamak ka ng walang kalaban-laban. Yan ang kalagaan na kahit papano ay may natutunan ka sa paghawak ng sandata. Kahit gaano ka pa kabilis matuto sa lahat ng bagay, iba pa rin yung labis na pinaghahandaan. Mariin na napatitig si Ringo sa muka ni Lolo Tarok. Sa isip niya ay may panganib na naghihintay sa kanya. Kaya ganun na lamang ang pagpupursige ng matanda na turuan siya. Natitiyak niyang nararamdaman din ng matanda ang mga nararamdaman niyang presensya sa paligid. Hindi lamang nito ipinapahalata sa kanya. At yun ang totoong dahilan kung bakit kailangan niyang magsanay sa pamamagitan ng iba't ibang klaseng sandata. Pakiramdam niya tuloy, pinaghahandaan niya ang isang nalalapit na pagsalakay ng masasamang nilalang na madalas na ikwento sa kanya noon ni Lolo Tarok. Samantalang si Lolo Tarok naman, habang nakatitig sa naguguluhang si Ringo, bumundol ang kaba sa kanyang dibdib. Lalo pa at napapansin niyang napapadalas na ang pagtatanong ni Ringo tungkol sa kanilang mga ginagawa. Unti-unti niyang napapansin ang mga kakayahang taglay ng apo. Natatakot siya na baka isang araw ay matuklasan ni Ringo ang tungkol sa totoo nitong pagkatao. Kaya naman, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Lolo Tarok bago hinaplos ang ulo ng apo. Sa isip niya ay ganito pala kahirap ang mag-alaga ng batang hindi naman niya kadugo. Natatakot siya sa maraming bagay at nag-aalala siya na baka isang araw kapag nalaman nito ang totoo ay kasuklaman siya ng kanyang apo. Maya-maya pa ay muling nagsalita si Ringo. Seryoso itong nakatingin sa muka ni Lolo Tarok. Lolo, pwede po bang tumigil po muna tayo sa pagsasanay sa paggamit po ng sandata? Ang sakit-sakit na po kasi ng kamay ko eh. Ito po, puno na po ng paltos at namamagana rin po ang mga sugat ko. Ipinakita ni Ringo ang mga kamay niya na meron ngang sugat dahil sa ilang araw nilang pagsasanay at paghawak ng pana. Kaya naman, bumakas ang pag-aalala sa muka ni Lolo Tarok. Ganun ba? Naku, pasensya ka na, apo.
Hindi ko kagad napansin na nagkaganyan na pala ang mga kamay mo. Hala, sige na. Iligpit mo na ang mga gamit natin at uuwi na tayo. Agad na kumilos si Ringo para iligpit ang kanyang mga palaso at pana, saka inilagay sa lalagyan. Kasunod nito, isinukbit niya ang itak sa kanyang bewang at dinampot ang maliit na usa na nahuli niya kanina bago sila nagsimula sa pagsasanay. Samantalang si Lolo Tarok naman ay nagbuhat ng mga kahoy na panggatong na madalas niyang dinadala sa ibaba ng bundok sa baryo upang maibenta. Unang naglakad si Lolo Tarok, kasunod si Ringo na bitbit ang lahat ng gamit. Habang tinatahak nila ang daan pabalik sa kanilang tirahan, ay biglang nakaramdam ng pananakit ng tiyan si Ringo. Kaya naman, saglit siyang tumigil at hindi nagpahalata sa matanda. Habol ang kanyang hininga na ibinaba ang mga dala sa lupa at napaupo sa damuhan habang namimilipit sa labis na sakit. Aray! Ang sakit ng tiyan ko! Mukhang kanina pa tong umaga walang tigil sa pananakit ah. Aray! Ano ba nangyayari sa akin? Aray, napakasakit! Habang lumilipas ang sandali, mula sa pagkakaupo ni Ringo, patindi naman ng patindi ang pananakit ng tiyan ng bata. Hindi naman napapansin ni Lolo Tarok na hindi na nakasunod si Ringo sa kanya. Maya-maya pa ay naramdaman ni Ringo na may yabag ng paa na papalapit sa kanyang kinaroroonan. Mukhang nanggaling yon sa mga kalalakihan na naririnig niyang nag-uusap. Hindi niya sinulyapan ang mga ito. Sa halip, maigpit niyang hinawakan ng itak sa kanyang bewang. Pinakiramdaman niya ang mga lalaki sa kanyang paligid habang mabilis ang tibok ng kanyang puso. Pagkalipas ng sandaling katahimikan, narinig ni Ringo ang boses ng isang lalaking may maangas na presensya. Tila siya ang kinakausap nito. Hoy bata! Taga rito ka ba? Agad na napalingon si Ringo sa pinagmumulan ng boses ng lalaking nagtatanong sa kanya. Isang lalaki ang nasa unahan ng mga ito at seryosong nakatingin sa kanya. May dala ang mga ito ng mga pana at ilang piraso ng usa na bitbit ng mga kalalakihang kasama nito. Sa kaliwang tabi naman ng lalaki ay isang matandang babae na matalim na nakatingin sa kanya. Tila sinusuri nito ang kanyang pagkatao. At dahil sa pagkabigla sa mga ito, hindi kagad nakapagsalita si Ringo. Kaya naman, lumapit ang mga ito sa kanya habang napasulyap sa usa na nakalapag sa lupa. Kaya naman, kahit masakit pa rin ang tiyan ni Ringo, tumayo siya at humarap sa mga ito. Kung ganon, mangangaso ka rin na kagaya namin. Hindi mo ba narinig ang tanong ko sa'yo kanina? Ano po? Sumagot ka kagad kapag tinatanong kita. Ayoko nang paulit-ulit sa pagtatanong. Ang sabi ko, taga rito ka ba? Opo. Taga rito po ako. Gaano nakatagal? Ano po? Ang sabi ko, gaano nakatagal na nakatira ka sa gubat na to? Anak naman ng tutsa, oo. May problema ba ang pandinig mo, ha, bata? Bingi ka ba? Hindi po ako bingi. Kasi naman po nagulat po ako sa inyo eh. Sino po ba kayo? Kami ang nagtatanong sa'yo. Hindi ba? Naliligaw kami. Pwede mo ba kaming samahan? Ituro mo sa amin ang daan papunta sa baryo na nasa paanan daw ng bundok na to. Pero hindi pa po ako nakakapunta sa baryo sa paanan ng bundok na to eh. Kaya hindi ko po alam ang daan. Ano ka mo? Pambihira naman buhay ito. Ang sabi mo taga rito ka. Bakit wala kang alam sa baryong nasa ibaba ng bundok? Pinagloloko mo ba ako, ha, bata? Hindi ko po kayo niloloko. Totoo po ang sinasabi ko sa inyo, Manong.
Hindi pa po talaga ako nakakarating sa baryo na sinasabi niyo po sa akin. Sinungaling! Hindi ako naniniwala sa'yo. Nandidilat ang mga mata ni Mang Pekto nang kausapin nito si Ringo. Sa galit nito ay dinakot ng lalaki ang damit ni Ringo